Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council, or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Mga kabayan, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang panibagong hakbang o panggigipit ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, kung saan ay tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council o NSC kasama ang mga dating Pangulo kabilang na si PRRD. Dahil dito naglabas na ng sama ng loob itong si VP Sara sa panibagong pag-atake ni PBBM sa kanilang pamilya. Ayon kay VP Sara, pinagpapaliwanag niya ang NSC kung bakit siya tinanggal bilang miyembro nito, gayong dapat ay kasama siya dito ayon sa saligang batasa. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Dahil dito ibinunyag naman ni dating presidential advisor ni Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque ang mga posibleng dahilan ni PBBM kung bakit ginawa niya ito kay VP Sara, maging sa mga dating Pangulo na hindi niya kaalyado, kabilang na nga dito si dating Pangulong Duterte. Ayon kay Roque, posibleng maging balakid ang mga ito sa kanyang plano na pagdedeklara ng martial law. Yung pagtanggal nga doon sa mga presidente, dating presidente at kay Inday Sara, para bagang parang wala nang pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente kasama si Presidente Digong doon sa mga bagay-bagay na po pwedeng adviser ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa pagdedeklara ng martial law, kasi ngayon lahat ng mga member ng National Security Council loyal at kakampi ng presidente. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdedeklara ng martial law dahil sinasabi niya may banta sa ating gobyerno, kinakailangan magdeklara ng martial law. Ayon pa kay Roque, is ito sa mga plano ni PBBM kung saan ay tanging mga kaalyado lang niya ang itinira bilang miyembro ng NSC at kung bakit dinoble niya ang budget ng mga kongresman at mga senador para sang-ayunan siya sa kanyang mga plano, at isa na nga dito ang posibleng pagdedeklara ng martial law. Dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. Now, ang tanong, legal ba yan? Sa tingin ko, hindi. Pero dyan papasok kung bakit dinoble ng presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado. Di ba? Tinaasan ng halos sa doble ang budget ng Kamara at saka ang Senador. Pagkatapos, binigyan pa na sang katutak na akap na sila lang ang magdidistribute, no? Hindi gaya ng mga AICs at saka mga tupad na in coordination with the SWD and DOLE. Well, iyan yung dahilan kasi sa tingin ko, kapag magmamartial law ang presidente, sinong tututol dyan? Samdamukal na kwarta ang binigay nila ngayon sa mga senatong at sa mga congressman, di ba? Doesn't it make sense? Mantakin mo yung pagtaas ng budget ng Kongreso, mas mataas pa dun sa hiningi ng presidente mismo para sa Kongreso. Samantala, nagkomento naman at nagbahagi ng papuri itong retired general na si General Macanas sa naging karanasan niya sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, kung saan ay hindi niya ginawa ang anumang pag-atake sa kanyang bisi noon na si Leni Robredo. Ito ay sa kabila ng matinding alitan nilang dalawa. Ayon kay dating Pangulong Duterte, hindi dapat tanggalin si VP Leni Robredo at dapat tapusin niya ang kanyang termino dahil ibinuto siya ng taong bayan. Nung nagkaroon ng Marawi Seeds noong 2017, maalala ko, ang Pangulong Duterte nag-convince siya ng National Security Council. Tinawag niya ang mga former presidents. At
nandun si VP Leni. Magkatabi ang Pangulong Duterte at ang VP Leni. So, kahit magka-away sila sa politika, kasi binabatikos ni VP Leni ang mga ginagawa ni Pangulong Duterte, kaya ang Pangulong Duterte, wala, that's normal. Hindi niya tinanggal ang VP Leni. Yun nga, may mga panawagan noon, mga kongresista, na loyal pa, diehard pa kay President Duterte. Nung binabatikos na ni VP Leni ang administrasyon ni Duterte, PRRD, yung yung initiative noon na gusto na nilang i-impeach si VP Leni. But very decisive ang Pangulong Duterte. Sabi niya, no way! Let her finish her term. Binotohan siya ng taong bayan. Dapat tapusin niya yung kanyang termino. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo na tanggalin si VP Sara at mga dating Pangulo bilang miyembro ng NSC? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon. Nagsabi ako na suspicious yung timing ng pag-reorganize ng National Security Council na tinanggal ang Vice President, at sa kasaysayan natin palagi naman kasama talaga ang Vice President at saka ang mga dating presidente doon sa membership ng National Security Council. Now, alam mo kasi yan ay advisory body, no? Pero importante ang trabaho ng National Security Council kasi yung national security, dalawa yan, no? Banta na nanggagaling sa labas, at kapag merong nanlusob, yan ay invasion, at banta na nanggagaling sa loob, no? Yung gusto magpatumba ng gobyerno, gaya ginagawa ng CPP-NPA sa napakatagal na panahon na, o rebellion. Now, yung invasion at rebellion, yan ay isang bagay na binibigyan ng advice ng National Security Council ang presidente, no? So nakapagtataka talaga bakit tinanggal si VP Sara, si dating presidente Rodrigo Roa Duterte at si Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada dun sa advisory body na magbibigay advice sa presidente kung merong banta sa republika na galing sa labas, na invasion, o galing sa loob, na rebellion. Now, ano ba yung importansya ng invasion at rebellion? Well, sa ating saligang batas kasi, naalala nyo naman, ang 1987 Constitution, yan na isang reaksyon doon sa diktadorya ng Marcos Sr., no? Kaya, ginawa nila ng paraan na hindi mauulit muli yung ginawa ni Marcos Sr. noong 1972. Yung mga bata pa na hindi pa sinisilang ng mga panahon na yon, nung nagkaroon ng Declaration of Martial Law, pinadlak ang Kongreso at binuwag ang Kongreso. Si Marcos Sr. ang gumagawa ng mga batas at pinakulong lahat ng kalaban ng gobyerno. At linimitahan ang kalayaan ng malayang pananalita, no? So in other words, nagkaroon ng diktadurya. At ang diktaturya niyan ay umabot ng hanggang 20 taon, no? 20 years. So ang mga gaya ko na lumaki sa martial law, abay kumakanta kami na may bagong silang, may bago ng, ewan ko ba kung ano yung mga bagong lipunan na yan, no? Na parang ginagawa rin ngayon ni Marcos Jr. doon sa kanyang tema na bagong republika. Kaya nga suspicious, no? Bagong lipunan, bagong republika. Kaya lang talaga itong bagong republika ay talaga namang nasasapul, no? Dahil sa lahat ng mga masamang mga pangyayari. Yung isa sa pinaka delikadong Maynila, yung mga ganyan ba? Isa sa pinakamasamang quality of life. Nako, bumalik na tayo sa dating Pilipinas kung ganyan ang ibig sabihin ng bagong republika. Pero mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. So yung kahalagahan ng panlusob, invasion at rebellion ay dahil sa 1987 Constitution, heto na lamang ang pupwedeng basihan para magdeklara ng martial law ang presidente. Kinakailangan merong isang dayuhang bansa na lulusubin tayo, invasion, or meron talagang paggamit ng dahas, ng armas para patalsikin ang gobyerno. Now, para maiwasan yung diktaturya ng 1972, sinabi rin ng ating 1987 Constitution, bukod sa dalawa na lang ang kadahilanan para magdeklara ng martial law, na itong pagdedeklara ng martial law, pwedeng ma-review ang legal at paktual na basihan ng hukuman at ng ating Kongreso. In fact, automatic na kapag nagdeklara ng martial law, yung Kongreso ay talagang mag-i-special session at pag-uusapan ang legal at paktual na basihan. At kung walang legal at paktual na basihan, sasabihin nila walang bisa yung pagdedeklara ng martial law.
Now, yung importansya naman na ang hudikatura ay binigyan din ng kapangyarihan na mag-review ng paktual at saka ng legal na basihan para sa martial law, dahil nung panahon ng martial law nga, dumudulog sa hukuman yung mga kalaban ni Marcos Sr., pero hindi naman aaksyonan ng kanilang mga petisyon kasi ang sabi ng Korte Suprema, yung pagdedeklara ng martial law ay isang political question. Ito raw ang isang kapangyarihan na ibinigay lamang sa presidente at yung kanyang impormasyon na nakakalap ang siyang tanging magiging basihan ng pagdedeklara ng martial law na hindi po pwedeng paghimasukan ng hudikatura. Kaya nga, nagkaroon ng pag-abuso sa kapangyarihan. No? At ngayon, para maiwasan nga yung pag-abuso ng Marcos Sr., ngayon binago. At hindi forever ang martial law, ha? Merong time limit. Hindi gaya ng ginawa ni Marcos na parang 15 years ata ang martial law kasi linif niya yung martial law in time dun sa pag-visit ni Santo Papa. So ngayon, sandali lang ang pwedeng imposition ng martial law. Now, nabanggit ko rin na yung pagtanggal nga dun sa mga presidente, dating presidente at kay Inday Sara, para bagang parang wala nang pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente kasama si Presidente Digong doon sa mga bagay-bagay na pwedeng advice ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa pagdedeklara ng martial law kasi ngayon, lahat ng mga member ng National Security Council loyal at kakampi ng presidente. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdedeklara ng martial law dahil sinasabi niya may banta sa ating gobyerno, kinakailangan magdeklara ng martial law. Now, ang tanong, kaya ba talaga at legal ba talaga ang pag-impose ng martial law para mapigil ang isang malawakang rally gaya ng Iglesia ni Cristo? Well, ang sagot po, hindi. Kaya nga po naamendahan ang ating saligang batas. Kung maalala nyo, yung martial law ng 1972 dahil bigla raw inambush si JPE dyan sa Wakwak. At ito ay pag-ambush daw ng NPA. Kaya nagkaroon ng martial law. Una-una, ngayon hindi po pwede yan nabasihan para magdeklara ng martial law. Bakit? Kasi yung assassination attempt, hindi naman yan outright rebellion. Dapat malawakang paggamit ng dahas para patalsikin ng gobyerno. So, yung mga intrigang ganyan, hindi na po pwede maging dahilan para sa martial law. Now, kasi alam nyo anong kahalagahan ng deklarasyon ng martial law? Kasi nga, magiging temporarily, ang commander-in-chief, ang presidente, ang siyang magiging mamumuno kasama ang militar. Kasi kaya nga martial law, military. No? Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basehan ng martial law, pwede bang gawin pa rin yan? Pwede. Kasi pwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwata na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno kasama ng ilang mga miyembro ng hukbong sandatahan. Kapag yan ang nangyari, sasabihin nila, merong rebellion, miski wala pang malawakang paggamit ng dahas laban sa gobyerno. At dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre, lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. Now, ang tanong, legal ba yan? Sa tingin ko, hindi. Pero dyan papasok kung bakit dinoble ng presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado. Di ba? Tinaasan ng halos sa doble ang budget ng Kamara at saka ang Senador. Pagkatapos, binigyan pa ng sangkatutak na akap na sila lang ang magdidistribute, no? Hindi gaya ng mga AICs at saka mga tupad na in coordination with the SWD and DOLE. Well, iyan yung dahilan kasi sa tingin ko, kapag magmamartial law ang presidente, sinong tututol dyan? Samdamukal na kwarta ang binigay nila ngayon sa mga senatong at sa mga congressman, di ba? Doesn't it make sense? Mantakin mo, yung pagtaas ng budget ng Kongreso, mas mataas pa dun sa hiningi